Magandang araw mga kaibigan. Natin na naman muli ang iyong lingkod, si Kuya Romy, sa ating programang The Power of Positive Mindset, mga minamahal. So, isang tunay na tagumpay o being a successful individual o successful people ay yung marami kang pera, di ba? The definition of success today is like if you have a lot more money, if you are a millionaire, if you are a billionaire, you are considered to be a successful people, a successful guy. Mga minamahal, nakakalungkot isipin na kung ikaw ay kakaunti yung pera, ng iyong kayamanan, wala kang sasakyan, wala kang, hindi maganda ang bahay mo, palagay ka na nila na ikaw ay isa sa mga unsuccessful people. Na kahit na napaka mabuti kang tao, diba? Marunong ikaw ay tumutulong. Ikaw, diba? Hindi ka man nila masyadong binibigyan ng importansya sa buhay, di ba? Dahil alam nila ang iyong naiipon, no, iyong pera, ang iyong kayamanan, di ba? Ay kakaunti. Sapagkat ngayon, mga minamahal, kung gusto mong tumulong, mga minamahal, ang kailangan ay pera. Kung gusto mong pumunta sa isang lugar, kailangan mo ng pamasahe. Kung gusto mong tumulong, kailangan mo ng pera, pambili ng pagkain, pambili ng damit, pambili ng lahat ng mga bagay na pwede mo itulong sa ating kapwa-tao, ay nangangailangan ng salapi. Mga minamahal, nakakalungkot na bakit nagkaganito ang ating buhay. Na minsan karamihan sa mga nakapagtapos sa pag-aaral at maliit ang sweldo na hindi nakapag-ipon. Di ba? Yung mga tao na napakaganda ng kanilang mga layunin sa buhay, di ba? Ay dahil nga kakunti ang kanilang naipon. Wala silang kayamanan na naipundar. Mga minamahal, hindi ka nila masyadong binibigyan ng importansya. Wala kang power dahil wala kang maitutulong. Dahil ang pera ay napaka-powerful mga minamahal sa ating mga pagkakataong ito, sa ating nangyayari sa ating henerasyon, mga minamahal. Sapagkat ito ay napaka-bisa na kung marami kang pera ay pati kaligayahan halos ay nabibili dahil hindi pa makakatulong. Dahil ang tinitingnan ng mga tao, puro pera. Ang katuwin na rin, kaya ka nga nagpapakihirap, kaya ka nga nag-aaral dahil para kumita ka ng pera. Kaya ka nag-abroad. Kaya ka naging OFW dahil lang din sa pera. Iniwan mo pamilya mo dahil din sa pera. Mga minamahal, di ba napakahirap? Pero mga minamahal, hindi lamang pala sa pagiging pamamasukan, lagi kong sinasabi. Hindi lamang po sa pagiging being unemployed, an employee, mga minamahal, ay kikita ka ng pera. Doon sa mga empleyado nga. Ano man ang gawin mong hirap, ano man ang gawin mong sakripisyo dahil ikaw ay kontrata, by contract. Kung ano lang ang pinirmahan mo, kada buwan, yun lang, hasabelduhin mo, maliban lang kung bigyan ka ng overtime. Diba? Pero mga minamahal, hindi pa rin sapat yun dahil walang oras lamang ang ating ngayon. Pag ikaw ay nagtrabaho ng 8 oras, hindi sapat sa kita para mabuhay mo ay pamilya. Ang mga yaman, ang naging successful na tao na trabaho yan, ang mga pinakamababa ay 16 hours per day. Diba? Mas marami silang iniiwasang mga social lifestyle, katulad ng mga pagkain sa mamahaling restaurant, paggala ko saan-saan, pagkain ko saan-saan, ng mga mahal. Sila, ginagawa nila, nag-i-invite sila sa kanilang bahay, nagluluto sila para mamit nila ang kanilang mga kaibigan, ang kanilang mga mahal sa buhay. Pero karamihan doon sa mga iniiwasan nila ang magarbo, katulad ng pagbili ng mamahaling sasakyan, mamahaling bahay, na hindi naman ginagamit para makapag-invest o parentahan ang mga bagay na ito upang mayroong ibalik ang kanilang ininvest na pera. Mga minamahal, napakahirap. Subalit mga minamahal, sabihin mo lang kung ikaw ay mayroong proper mindset, hindi lamang po sa trabaho, hindi lamang po sa pamasukan ang pagkita ng pera. Pwede kang mag-start magnegosyo sa maliit na bagay. Sa lahat ng bagay, ang maging successful people ay sa maliit ng simula. Mga minamahal, pag-aralan mo mabuti kung saan ka magaling, kung saan ka masaya. Yun ang iyong pagyaman, yun ang iyong improve. Mga minamahal, panoorin mo yung mga successful people. Gayahin natin yung mga successful sa iyong larangan. Kung ikaw man ay electronics technician, kung ikaw man ay electrician, sa electrical ka, sa computer, ano man ang iyong hilig mo, ano man doon ka nasisiyahan, doon ka masaya, yun ang pagbutihin mo. At doon ka pagpapalain, mga minamahal. Sa araw nito, mga minamahal, tunay na tayo manindigan lamang na kung tayo ayusin natin ang ating pag-iisip, ang ating attitude, na maniwala tayo na kung ating papagtrabahuhin mabuti, kung ating plaplanuhin mabuti, kung tayo magpo-focus, na hindi natin sasayangin ang ating oras sa mga walang bagay na hindi makakatulong sa ating pangarap, sa ating ikauunlad. Mga minamahal, walang 100% kung sasamahan natin ng panalangin at paniniwala sa Diyos, sa ating Panginoon. Mga minamahal, hindi natin matutupad ang bagay na ito.
kinakailangan kung ano man ang pangarap mo, 5 to 10 years, ngayon pa lang, kailangan mo ng paghandaan, iplano, kailangan mo ng trabahuhin po natin to, no? Focus po tayo. At ano man dumating sa ating buhay, tuloy-tuloy po tayo, katulad ng isang langgam, hindi mo kayang harangan ng langgam, kundi talagang magpapatuloy siya sa kanyang pupuntahan, ano man ang gawin natin. Ganun, sana po ganun punta tayong lahat. Kaya po tayo may ganitong programa. Tayo po ay ginamit lamang para tayo po ay magbigay ng konting gabay at konting paalala sa bawat isa sa atin. Higit yung mga mahihirap, mga minamahal. Kaya ka nagiging mahirap dahil hindi ka nabigyan ng aral, hindi ka nabigyan ng paalala kung ano ang dapat maging kaisipan, anong dapat maging pag-ugali para makahong ka sa kahirapan. Salamat po tayo, nagpapasalamat sa araw na ito sa tulong po ng ating Diyos, ating Panginoon. Kaya po meron po tayong ganito. Sana po tangkilikin niyo po ang sariling atin. Salamat po ng marami. Mag-iingat po kayo. God bless you all. Lagi nating isipin at tandaan na ang kalusugan pa rin ang tunay na kayamanan. Bye-bye po. God bless you all. Bye-bye.